This is Eugene Reyes from Solution Beyond Profits. Topic natin ngayon, pag-uusapan na natin si oil filter. Una oil filter, tapos ginawa siyang cement. So, paano rin siya ginawa, pag-uusapan na natin ngayon. Ganda! Oh my God! Nadali rin! Pwede mo na isemento. Parang mas malakas pa yata kay Junior. Ng burner noon. Pwede pala yung ganyan. Samantala nung ginagawa natin, hindi natin madali. Oh, ba't ngayon nadali siya? Section 2. Liwanag oh. Pero parang okay na yan sa 1.5. Ay, nakalala, pag nasusunog na. Oo. Nasusunog na. Oo. Okay na sa version 3. Ito naman siya. First part, pakikita niyo. Pakikita ko muna ano mga ginamit kong sa ano to para masabi kung pinakamura siya, no welding. Ang ginamit ko na pinaka tube niya, no, yung pinaka chamber niya. Alam niyo yung use oil filter? So yun ang ginamit ko, no. Sige, lagay. Ang buwot. Para mas matibay siya, later on, nilagay ko siya sa bato. Ngayon, dun tayo sa second part. Paano ginawa yung pinakamahalaga kasi palagi sa ang pinakamahalaga palagi kasi sa sa usual stove, yung burner. Kasi doon siya nanggagaling yung yellow flame eh. Yung combination ng buong system na yon plus yung exchange nung air saka yung fire, no, yung galing sa use oil, yun yung nagpapa blue flame. So ito yung bago niya. Pero itong experience na to, I think di ko siya magagawa kung di ko ginawa si Junior Calan. Ito siya. Ang tawag dito T. May plug siya, dalawa binili ko. Ito nagko-cost lang to. This is 45, that is 25, 95 pesos lang to. Ang size nito, 1 inch, no? Mamaya bago tayo pumasok sa butas. Tapos, may tubo lang siya din, 1 inch. Tatandaan nyo yung kay Junior Calan, ganito rin ang ginamit ko, no? So, yan ay ano rin, may thread. Kaya madali rin siyang tanggalin. Of course, syempre pag nilagay nyo na sa bato, hindi nyo na siya matatanggal, magpipix na siya. Tinest lang muna natin siya. So, anong itsura nitong si burner ng ng People's Calan, no? Teka, papakita ko sa inyo. Niya, 1/2 inch, no? 1/2 inch lang siya. Ang plug niya rin, 1/2 inch din. Okay. Pag nilagay mo na yung plug niya, ang niya na, ang magiging haba niya na ay 9 cm na. Ayun, 9 cm na siya. Mula sa baba hanggang sa taas. Okay. Ngayon papasok tayo sa butas, no? Nasaan ang butas? Mamaya tayo papasok sa drill bit niya. Ang butas niya dito sa ilalim, meron siyang 4 na butas, no? Ang tawag ko diyan flame booster. Kasi maliit lang siya, pero para lumakas ang apoy niya, gagamitan mo siya ng flame booster. So may flame booster yan sa 4 sa ilalim, no? Ang size ng drill bit niyan, dito lang sa pagkataas lang ng pagkataas lang dito sa pinakataas ng plug niya, na meron pang bakal na parang thread niya, yung pinakadulo niya, lagyan mo ng 4 na butas. Ang size ng drill bit niyan, 1.5 mm. Okay? Sa both sides, dito, sa baba, dito sa baba niya, sa baba ng T, bali, meron siyang 8 butas dito, 8 butas. Ang size ng drill bit niya, 2 mm. Okay. From the middle, sa middle naman, ito, tignan mo, nilagyan na namin ng pako. Kasi dati 3 yan eh. Ginawa na lang namin, ni-reduce namin ng 2. May 2 yan. So, isa dito, isa sa kabila. Ang size naman ng drill bit nito, 2.5. Okay. Sa taas, itong pinakadulo, nung bilog na to, itong T, may butas yan 2 mm. Ang size naman ng drill bit niya, 2 mm. Pero ang butas nito, 6, no? Anyway, lalagay ko yun sa diagram. Sa taas, wala na akong nilagay. So, ganyan siya kaliit. 1 inch. May thread siya para pasukan nitong T, no? Yan.
Pag nakalagay na siya sa bato, nasa gitna yan, nakaganyan siya. Itong ganitong Shelly, mahirap gumawa ng ng usual stove kalan kasi nga marami kang kaya trial and error. So, siguro ito inabot nga ng 4 months for the experience ng 5 klase ng stove kalan na nagawa ko bago ko magawa ito. So, please lang naman, kung yung mga nanonood, siguro pinakamaganda, mag-subscribe sila, no? Tapusin yung video para matutunan nyo yung yung buo niya, no? So yun, yung ganun ang buong mechanism niya. Dito, 95 pesos lang. 45 plus 25 plus 25. Yan lang ang gastos mo. Plus ito pa, siguro, konti lang naman ang haba nito eh. Ito 2 amps to, hindi, ano ba to? 2 amps to. Ito ang pan na ito yung ginagamit sa mga wag nyo itapon yung mga nasa, ang tawag dito, yung sa mga internet nyo. Ito yon, yung sa internet. Galing to sa internet. Yung mga ginagamit sa internet. O kaya yung mga nasa, yung TV ba? Yung sa channel 2, yung kanyang Star TV ba? O, yun doon galing yan. Okay. Tapos, ang pan niya, ito yung pan niya. Ito ang pan niya. Mabibili yan sa Lazada. 1.2 amps lang yan. Okay. Tapos, yung controller niya, yan. Itong controller naman niya. Mabibili rin sa Lazada yan. Okay. Tapos, yung dugtungan niya dito para sa pan niya, dahil dudugtong siya, ito 35 pesos lang to. So, ang itsura niyan, itong power niya, idudugtong dito sa loob, okay? Tapos sasaksak siya. Okay. So, ang total cost niya, magkano na ba ang cost niya? Ang total cost na natin, sa costing na tayo. So, 95, yung T is 45, plus dalawa, 50, yung plug niya. Ito, alam ko nabibili ito sa internet, baka 50, mga 90 pesos. Pero kung meron kayo sa sa mga computer, yung mga internet, no, tinatapon lang yan, kuhanin nyo. Itong panya, no, this is only 165 pesos, no, sa Lazada. Anyway, ilalagay ko lahat ng link, no. Ito naman ay, itong controller niya, yung pan controller, ay 55 pesos lang to. Tapos, itong connector, yung nagko-connect dito, ito ang bili ko lang dito, 30 pesos lang. So, more or less, pag tinignan nyo, plus yung bakal na yon 95, 165, siguro hindi makigagastos ng mga 500 pesos, baka pinakamababa, 400 pesos pa. Ang pwede pang gawin, bumili na lang isang set ng blower, no? Nagkakalaga ng mga 269 to sa Shopee. Tapos, bumili na lang ng reducer, 1 amp each. Tapos, dudugtong dun sa uno na, tapos may pipe na uno. Ito yung ginawa namin dito. Para madali, pwede mong i-grinder para manipis. Una, pukpukan mo muna ng pako. Kung meron kayo, yung pakong concrete. Tapos, o kaya naman, pag ayaw pa rin, madabatibay ito eh. Mahirap tong butasan. Gumamit kayo ng grinder nyo muna. Pag manipis, saka nyo na siya butasan. Yung 2mm, saka 1.5 nabibili yan sa Lazada. May nabibili rin sa mga malaking hardware, no?